Ayun na nga po mga sangkay, no? Nagkakabistuhan na po ngayon sa mga sinasabing mga dating Marines. So ano nga ba ang mga nadiskubre? Nako, tingnan po natin ito. Hey guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ito nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong patungkol po dito sa mga dating Marines na ngayon dahan-dahan pong hinuhubaran ang mga tunay na pagkatao na ito. Dahil po dito sa bagong upong NBI chief. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi po dyan, nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga po yung mga nadiskubre mga sangkay. Tignan po natin. Kasi ayon po dito sa report ng Bilyonaryo News, NBI Director Melvin Matibag, isa pong DDS po to, mga sangkay, hindi lahat ng 18 Marines o mga dating mga sundalo naging tauhan ni Zaldico. So ngayon, sino-sino yung mga yan, mga sangkay? Dinagdag lang ba nitong mga nagpapadala mga sangkay para siraan ng administrasyong ito? Alam niyo guys, sa totoo lang tahimik ang bansa natin ngayon, no? Tahimik sana kung wala pong mga pabibo, no? Wala pong mga kontrabidang ito. Ito, tingnan po natin. Ang paghimay ng NBI sa mga alegasyon ng tuloy ang paghimay ng NBI sa mga alegasyon ng umano'y ex-Marines na nag-deliver daw sila ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ilang punto ang kinwestiyon ng ahensya na laman ng kanilang sinumpaang salaysay. Ito na. Taliwas sa kanilang pahayag, hindi lahat ng 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico ay tauhan ng dating kongresista. Okay, ayan na. Remember mga sangkay, yung NBI, magaling po yan pagdating po sa investigasyon. Ngayon mga sangkay, nahuhubaran na tuloy ang kanilang tunay na pagkatao. Sa 18 yan, yung 8, hindi naman naka-assign kay Zaldico, naka-assign sa kanya. Sino po si kanya? Ay, hindi ko lang po pwede pang i-reveal yung personality. Let's sarap. Uy, sino kaya yun? Yung iba daw po doon mga sangkay, hindi naka-assign kay Zaldico. Ngayon may nabanggit po siya, naka-assign daw po sa kanya. Tinanong si Matibag, sino yun? Sino yung kanya? Hindi pa daw po pwedeng i-reveal sa ngayon. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ibinunyag din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na never nagkasama si Nako at ang isa sa mga umano'y ex-Marine na si Belnard Tube. Ayan na. Meron daw hawak na ebidensya ang NBI para patunayan ito. Minention po nila si Tube tsaka si Zaldico na nag-arkila sila sa air taxi. Nagsampinadusis tekum po kami sa air taxi. Nag-issue na ng certification but since 2022 hanggang 2025, never nilang naging pasaherong magkasama si Zaldico at yung si Tube. Ayan na. So yun po, document yun. That is Sa madaling sabi, nagsisinungaling. May nagmamaniobra sa mga taong ito. And who's that guy? Sino kaya yon mga sangkay, no? Grabe. Mas lalo pong nakikita natin ngayon ang intensyon, mga sangkay, para wasakin ang pangalan ni PBBM. Kasi ang tingin ko dito, no? Ang tingin ko dito, marahil yung iba dyan talagang totoong tauhan ni Zaldico at totoong nagdadala sila ng mga maleta-maletang pera. Pero kay Zaldico, walang kinalaman doon si PBBM. Pwede kay Romualdez at kay Zaldico silang nag-uusap eh. Pero kay PBBM, imposible. Dahil unang-una, siya po ang nag-reveal nito. Kung siya ay sangkot nito, hindi po siya magre-reveal ng ganito. Simple lang. That's how simple, mga sangkay. To think na siya mismo ang mastermind, that's imposible po yan, mga sangkay. That is a notarized document issued by air taxi. Ako po yung nagtrabaho, Ma'am Pinky, sa airport as general manager. Lahat po ng sumasakay at
tumitake off, umaalis po sa airport po, may record po lahat na pangalan yan. Ayun. So, may record, mga sangkay. Lahat. Kaya pala nasilip nila kaagad. Kahit private plane pa po yan. Napag-alaman ding sangkot sa iba pang kaso ang ilan sa alleged bagmen. Ayun na. Ayun na. So, ano yun? Hinugot sila? May mga kaso, gagawin pang mga bayani ang mga loko. Naku po. Tulad ng frustrated murder, violence against women, at estafa. Dagdag ni Matibag, very odd na iisa lang ang kanilang affidavit. Tinawag po namin sila 18. Pwede bang, ang una po namin sa pwede bang mag-issue kayo ng sarili nyong affidavit, ng sarili nyong salaysay dahil ang sworn affidavit po, that is a personal recollection of what you do, yung participation mo. So very unusual po na 18 na sasabihin mo, ganito yung kwento ko. Hindi naman kayo araw-araw sigurong kasama kung totoo may nangyari yan. Actually, guys, totoo yun. Bakit sa 18 tao na yun, iisa lamang po ang affidavit nila? Dapat individual eh. Kasi kanya-kanya ano yan eh. Lahat naman po may trabaho, may utak po yan mga sangkay. May isa inuutusan sa ganito, yung isa uutusan sa ganito. Marahil sa ibang part nagkakasabay-sabay sila. Pero it doesn't mean na yun na lahat ang trabaho nila. So dapat, mga sangkay magkakaiba. Alam niyo bakit? Kabado sila kasi kapag individual affidavit po yun, madali po silang mabibisto. Ngayon nga lang na iisa lang yung affidavit nila, mga sangkay, nagkakabuking-buking na eh. Hindi rin ligtas sa batikos ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Kasama siya sa mga perjury complaint na inihain ng ilang opisyal na idinawit sa issue. Meron po kaming mga abogadong tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Hindi po dapat kami magkukonsinti kung isang maling gawain. We will not tolerate na may magsusumiti po ng maling paratang. Alam niyo mga sangkay, ngayon lang ako na medyo nakakita ng NBI director na kagaya po nito na masyadong maalam. 'Di ba? At talagang tingnan niyo mga sangkay, the way siya na magsalita. May diin eh. 'Di ba? Kaya naku, mayayari sila ngayon mga sangkay sa mga taga-NBI. O maling ebidensya sa isang tao. Ayon din daw mismo kay Baligod, 103 na individual ang kinausap nito para lumantad, pero 38 lang ang pumayag. Magsasagawa raw sana ng sariling press conference ang ilan pa sa kanila, pero tila hindi na ito itutuloy. Kita nyo? Kasi dapat may lalabas pa daw yun eh. 'Di ba? May lalabas pa raw. Yun sana yung magiging pasabog nila. Pero ano nangyari ngayon mga sangkay? Mukhang hindi na po itutuloy. Alam mo yung bakit? Wala na eh. Nagkabuking-buking na eh. Paano pa nila itutuloy yan kung bistado na po sila? Ngayon, ang masama pa po dito, itong mga lumabas na mga pangalan na nagpakilalang dating Marine, baka makulong pa yung mga yan. Dahil kapag nasisilip na yung mga kaso eh. Kapag yan, mga sangkay, napatunayan, pinahamak pa po mismo ng kampo ng mga DDS, itong mga ito. Yan, pagkakaalam ko, galing po ito sa mga dyan eh. Alam nyo na yan, mga sangkay. Yung mga masyado pong maaangas na mga opisyal ng DDS. No, sila daw po ang nag nag-gather mga sangkay para gumawa ng kwento eh. Baka hindi na po dahil ngayon nga sinasabi nila natatakot pero very coincidental na nung nilabas namin yung subpoena, that's the time na biglang may threat sa buhay nila. May alok naman si Matibag sa 18 alleged ex-Marines na nangangamba umano sa kanilang seguridad. As the director of the NBI and the entire strength of NBI, kung meron pong threat sa kanila to do harm, we're offering the professional service of NBI. We can even provide safe houses for them. And kung may mangyari sa kanila during the time that they are under our care, I will be personally responsible in the entire bureau po. Oh, kita nyo? Kasi nga po mga sangkay, yung sinasabi po nilang nanganganib ang kanilang buhay, ang tingin ko dito drama lang eh. Drama lang. Kita nyo? Ang sabi ng NBI. O, kami na bahala sa security nyo.
babantayan namin kayo kung nanganib kayo. Tapos sabi nila, no, hindi, kaya na namin. Parang ganun, no? Okay na kami. Bantay ka lang. Akala ko ba nanganganib ang buhay ninyo? Kami na bahala sa inyo. Kami na ang mag-cater sa inyo. Hindi, okay na kami. Diba? Ang kakabukigan na, guys. Sa Huwebes, ang deadline ng sabinang inisyu ng NBI laban sa mga dati umanong sundalo. Ayan na, nagkakabukingan na. Well, ano ang tingin nyo dito mga sangkay? No? Ako medyo napapahanga ako dito sa bagong NBI director. No, sana tuloy-tuloy lang po ito mga sangkay. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.